Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo ay mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong nabuhay ng matubig. At sinasabi ninyo, kung kami sana ay nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo ay mga anak na mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, o ang lahat at nakinig sa Maria. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan. Nagsisiba tayo po at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, inugulita natin si Santa Monica. Isang asawa at isang ina na humarap sa maraming pagsubok sa buhay. Meron po ba ditong asawa o ina na humaharap sa pagsubok sa buhay? Kung napataas ang kamay, kung nahihiya kayo, no? Kung nahihiya kayo, kung kayo may hinaharap sa buhay tungkol sa pagiging asawa o pagiging ina, maging deboto ka nito. Nitong santa na ito. Gayahin natin ang ipinamalas o naipakitang halimbawa ni Santa Monica. Si Santa Monica ay isang debotong Kristiyano. Sarado sa kanyang pananampalataya at paniniwala kay Jesus. Siya ay nakapag-asawa ng isang pagano na nagngangalang Patricius. So magkaiba sila ng pananampalataya. Yung isa, walang pinaniniwalaan. Yung isa naman, matindi ang pananampalataya kay Jesus. Si Patricius ay malakas at magagalitin. Ang problema ba kayo sa asawa nyo? Ito si Santa Monica, santa na, may problema sa asawa. Ito yung isa sa mga hinarap ni Santa Monica, yung kanilang pagkakaiba ng kanyang asawa sa pananampalataya at pag-uugali. Yan naman talaga. May asawa kayo eh. Talagang ganun. Aakayin mo ang asawa mo. Pakikisamahan mo ang ugali. Sana huwag hindi ka nag-asawa. Kung problema mo ay ugali, di ba? Sana mag-isa ka na lang na buhay. Pero si Santa Monica, isa lang yan sa kanyang pasan. No? Isa lang. Bakit? Madami. Kasi kung pasan niya ang asawa niya, hindi pa natatapos doon, pati ang kanyang anak. Pero doon na lang muna tayo sa asawa. No?
bukas, pagdiriwang natin naman ang kapistahan ni San Agustin, yung anak niya bukas. No? Muna sabay-sabay, no? Ikutangin na kalaban. No? Doon muna tayo sa isa. Alam nyo, nung panahon na yun, panahon ni Santa Monica, pangkaraniwan ang naaabusong asawa. Pangkaraniwan yung binubugbog na asawa. Pero dahil si Santa Monica ay masunurin na asawa, kailanman hindi siya napagbuhatan ng kamay o naabuso ng kanyang asawa. Dahil si Santa Monica pinaan sa lambing at pagpapasensya. Yan ang isa o dalawa sa magandang katangian ni Santa Monica. Malambing siya at siya'y mapagpasensya. Kaya nga, na-influensyahan niya ang iba pang mga ina at asawa na maging malambing at mapagpasensya. Kaya hindi sila nabugbog ng asawa. Sa mga dumaranas dyan ng paghihirap sa asawa, ang susi, maging mapagpasensya, maging malambing. Huwag bitter. Be sweet. Kaya niyo ba yun? Father, anong sweet-sweet dyan? Yung asawa ko, ang ganito na. Again, ito yung ginawa ni Santa Monica. Pinapakita lang yung halimbawa, at least ito, subok na. Subok na. Dalawa yung ginamit ni Santa Monica na panlaban sa mga mabibigat niyang problema. Una ay ang kanyang pananampalataya. Talaga naman. Malaki ang naging bahagi ng pagharap ni Santa Monica sa hirap gamit ang kanyang pananampalataya. Araw-araw siyang nagsisimba at nagdarasal hanggang ang kanyang asawa ay magbago. Kala nyo, pagsisimba yung ganyan, walang nagagawa? Naku, meron. Kung paintin ninyong dinadasal, yung mga mabibigat ninyong pasanin, isang araw magugulat ka, magbabago. Pero paano magbabago yan? Pag nasa misa ka, tulog ka naman. No? Nilipat mo lang yung higaan mo sa bahay nyo dito. Walang magbabago dyan. Pero yung paintin na nagdadasal, taimtim na makikinig sa aral ng Panginoon at taimtim na susundin ang mga aral sa huli, may mababago. Yan ang ginawa ni Santa Monica. Pinagdasal ang kanyang asawa. Wala pa dyan yung anak mo, bukas tayo sa anak. Okay? Unang ginawa, ginamit ni Santa Monica panlaban sa hinaharap na pagsubok, pananampalataya. Pangalawa, ang kanyang ginamit na panlaban sa hirap at pagsubok ng buhay ay ang kanyang ugali. Ano yung una? Pangalawa, naging malaking tulong para mapagtagumpayan ni Santa Monica ang kanyang pagsubok sa asawa, yung kanyang ugali. Yung kanyang ugali. Sabi niya sa Ingles, if you can master your tongue, ano yung tongue? Dila. If you can master your tongue, not only do you run less risk of being beaten, hindi ka lang sa hindi mabubugbog, but perhaps you may even one day make your husband better. Kung kaya mong ihimpit ang iyong dila, hindi ka lang makakaiwas sa pananakit, kundi isang araw, mababago mo ang iyong asawa. Isang araw, mababago mo ang iyong asawa. Kaya niyo ba yun? Kontrolin ang inyong mga dila. Kontrolin ang inyong mga bibig.
magdadasal na nga lang ako. Ha? Dasal na lang kasi yung bida ko talaga may sariling buhay eh. Ha? Minsan pasmado. Ha? Dito natin makikita na kung nasaan ka naghihirap, doon mo dalhin ang solusyon. Kung ang hirap mo ay tungkol sa pananampalataya ng iyong pamilya, ang sagot, pananampalataya din. Doon ka mugot. Kung yung ang anak mo hindi nagsisimba, ayaw magsimba, pasaway, hindi marunong sumunod, ipagdasal mo. May sagot. At hindi mo alam kung anong pwedeng gawin ng Panginoon para baguhin ang pamilya mo. Basta dasalin mo, idasal mo. Baka naman on-and-off ka rin magdasal. Si Santa Monica, araw-araw. Sige na nga, pagiging pinagdasal niya si San Agustin sa loob ng 16 na taon, walang tigil. Kaya niyo yun? Kaya. Pero hindi. Anong suko na? Hindi. Ganon. Minsan ang problema, doon mo hubutin ang solusyon. Kung ugali ng asawa mo ang problema, paguhin mo. Hindi ugali ng asawa mo, ugali mo. Sigurado may mababago. Kung alam nyo, sige, kwento ko na rin. Alam nyo, sa pamilya namin, ako yung, siyempre bilang pare, pangaral ng pangaral. No? Pag marating na ako, yan na. Ayan na si Sermon, no? Yan na. No, yan na. Pag may nakita ko, ayan na. Nung bata-bata ako, no? Medyo tumanda na ako ngayon eh. Nung bata-bata ako, ganyan. Ganyan ako. Ganyan. Konting kibot, pag nakita ko yung mga kapatid ko, may mga anak, no? Lagi kong tinatama, lagi kong sinasabihan, no? Maaaring tama ako, maaaring tama sila, pero isa lang nangyayari, no? Magulo. Pag hindi ko kinokontrol ang dila ko, ang bibig ko, magulo. Away kami niyan, no? Siyempre, nagtatalo kami. No? Yun ang paraan nila ng pagiging magulang. Ako naman, iba yung tingin ko. No? Tingin ko yung paano natutunan namin bilang bata. No? Sa huli, sino ang magulang? Ako ba sila? O sila. No? Kaya napaisip ako, sermon ako ng sermon, hindi ko naman anak. Sermon ako ng sermon, hindi naman ako magulang. Sa huli, away pa kami ng kapatid ko. Kaya nang ginawa ko, tumangimik na ako. Kasi wala naman nababago eh. Maaaring tama ako sa paningin ko, sa pananaw ko, pero mababago ko ba yung kapatid ko? Hello? Parang nila yun. Nung tinigil ko na, tahimik na ako, hindi na bago. Ano na bago? Payapa na kami. Payapa na kami. Sabi ko, siguro na ako ang problema. No? Ako ang problema. Kaya ako na naman tumahimik. No? At least, hindi ko manabago kapatid ko. Nagbago ang relasyon namin. Maayos na. Ngayon, pag tahimik ako, parang naninibago sila. No? Parang gusto pa nila magaling magsalita ako. No? Ngayon, hanggang hindi ako tinatanong, hanggang hindi humihingi ng payo, hindi na ako nagsasalita. Pag humingi ng payo, saka lang ako magsasalita. Ang una kong tanong, susundin mo ba? Kasi kung hihingan mo akong payo, tanong ko, susundin mo ba? Kasi kung hindi, ayoko na. Papagurin mo pa ako manermon, di ba? Papagurin mo pa ako, paus na paus ako sa iyo. Tapos sa huli, hindi ko rin susundin. Kasi sa huli, alam ko, magtatalo. Alam mo, ang ganda, pag ugali ang binabago. At ganito rin ang tinuturo ni Jesus sa mga alagad tungkol sa ugali ng mga Pariseo. Pinupuna ni Jesus ang pagiging nilang mapagpaimbabaw. Pinag-iingat niya ang mga alagad sa ugali ng isang mapagpaimbabaw. At ginamit ni Jesus ang imahe ng libingan. Nakita na kayong libingan, di ba? Pagtundas, anong ginagawa sa mga libingan?
Anong ginagawa sa libingan? Nililinis. Ano pa? Pinipinturahan. Di ba? Bakit kaya ang pinturahan? Ha? Para maganda tignan. Siyempre, buong taon, di ba? Nagulanan, araw, dumi, putik, di ba? Para maganda tignan. Ang puti-puti. Pero ang loob, ano naman? Bulok, patay, mga buto. Ganyan daw ang mapagpaimbabaw. Parang libingang pinapuputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob, puno ng kabulukan. Puno ng buto ng patay. At sabi ni Jesus, ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao, mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Ganyan na mapagpaimbabaw, maganda sa labas, pero sa loob, bulok. Mabuti na lang si Santa Monica nagpakita ng magandang halimbawa na dapat nating gayahin. Sa panloob at panlabas, siya naging mabuti. Kahit yung labas niya, masama. Sino nasa labas? Yung asawa niya, yung anak niya. O kahit ang paligid sa kanya sa labas, masama. Pinanatiling niya mabuti ang loob. Kaya naman sa huli, hindi lang niya napagtagumpayan ang kanyang pagsubok sa asawa at anak na bago pa niya ang mga ito. Kaya ganoon din ako. Siyempre, pagpahali ka, akala tingin pamilya mo, ay perfect, ay magandang pamilya nila, ay buti pa sila. Kasi pare, pero hindi nyo rin alam, siyempre sa loob, nagtatalo-talo kami dahil may paring anak. Sa loob, magulo kami. Bakit? Kasi may paring anak. Ako pala yung pampagulo. Pag ako'y nag-sermon na, pero hindi naman ako timpik ng dila, timpik ng bibig. Gusto ko rin, palapan ng pamilya. Yung nabago, hindi ko pa alam. Malalaman ko pa lang naman yan kapag sa huli. Hindi pa naman huli. Kaya hindi pa tapos o hindi ko pa nakikita kung may magbabago. Pero isa lang ang maganda, at least payapa. Tahimik ang pamilya. May nabago, may nabago. At sigurado, may mababago pa. Mga kapatid, ganyan si Santa Monica. Kaya niyo ba? Gayahin ang kanyang nasa loob. Ang nasa loob, ugali at pananampalataya. Iyan ang kanyang ginamit para harapin ang nasa labas. Ang nasa labas, pagsubok sa buhay.